Dahil ang gawain ng tayo, marunong isang magsasalita tungkol sa salita ng Diyos. Tapos, parang inaasahan, binibigyan kayo ng bagay ng akala mo ang mga sinabi ngayon tungkol about sa Diyos. Hindi. Sa bandang huli at ililinan tayo, sisirain ang bawat kaisipan ninyo dahil para lumayo tayo sa Diyos. Dahil ang Diyos, kahit minsan man, hindi nagbibigay ng puot, galit, at masama ang nangyayari sa inyo, hindi galing sa Diyos. Galing sa inyo at galing sa baba. Nililihan na tayo ng kasamaan. Por eso kailangan natin matatag isipin kung nangyayari sa atin ngayon. Meron din inaangat tayo ng Diyos dahil ang Diyos ay siyang pag-ibig. Ngayon, kami ng Satanas, gusto niya yung kayo nanakaw, kanyang galing yan, kaisipan. Sino ba nagputos sa kanya yung kumukuha ng kayamanan hindi sa kanya? Lagi sa baba. Ngayon naman tayo, marami rin din at gumagawa ng salita ng tungkol sa Diyos sa bandang huli ay naninira sa Papa. Tinanira sa Papa, ano yung galing yun? Sa babayan. Dahil ang sabi ng Diyos, ako ay kahit minsan hindi ako nagbibigay sa sakit. Wala akong nagbibigay ng anuman ng sakit ng ulo sa inyo. Dahil ako ay pag-ibig. Dahil ang Diyos, hindi tayo ng buhay dito ang katawan na pinahiham sa atin ng Diyos para tayo ay masaya. Kung ako ay nagbigay ng sakit sa inyo, ang sabi ng Diyos, kung ako ay nagbigay sakit sa inyo, bakit kung binigay ko ang katawan niyan, pinahiham sa inyo? Wala ako intention sa inyo, pahihapon kayo dahil ang katawan niyan akin yan. Dahil ang karamihan ng kasabihan niyan, pinarutaan sa Diyos. Wala kahit minsan nagkaroon sa Diyos. Tayo ang gumagawa. Minsan ang naisipan natin, minsan advance. Hindi natin alam. Mahilig tayo mamintang, hindi natin alam. Hindi pala yun. Nagkakamali tayo. Walang kasalanan ang nangyayari ngayon. Dahil lahat ng bagay na gumagawa, yung kanan ng kamay ng Diyos ay naging Diyos yan dito sa lupa. Kung gusto niya pangalawang Diyos dito sa lupa. Sa Kanya ito lahat. Dahil siya ang mawak ngayon. Ngayon, kung saan tayo kumapit lang tayo. Kung sino nagbigay ng buhay, kumapit tayo sa Kanya. Kung ano man ang nangyari dito sa atin, kamalasan, talagang hindi ang malas. Talagang tinatala yan, mahina ang inyong kamalan. Gawain mo. Kung saan kailangan natin at kumapit tayo. Dahil huwag natin sayangin ay magpatalo tayo sama-sama. Gawin natin kung sino man ang magbigay ng buhay sa atin, ng katawan ng pinahirap sa atin, doon tayo kumapit sa Kanya. Dahil darating mga sakit, dahil hindi galing sa Diyos yan, galing sa sama-sama yan. Sinusubukan lang tayo hanggang saan tayo kakapit sa Diyos. Sinusubukan lang tayo hanggang saan tayo. Mabuti pa, sabi niya, isa lang ang naging tagumpay at nakasulat sa Biblia, si Abraham. Dahil si Abraham ang siya ngayon. Dati hindi yan binabanggit, ngayon binabanggit na ng Diyos. Tularin mo siya dahil hindi siya nagsisi, hindi siya nagpintang kung sino ano ang nangyari sa kanya. Namatay ang mga tawa niya, namatay ang hayop niya, namatay ang mga anak niya. Siya nagkasakit, hindi pa rin siya sinisisi niya ang Diyos. Dahil ang siya ay inuwag niya ang katawan niya, ang gabi niya. At magdapa sa lupa at hiniling niya, Ama, maging pa rin ako.
maging ay ko. Dahil ang lahat yan, pinahiram ng ninyo sa akin. Also, kailangan natin at kumapit tayo dahil kung kayo ay gagamitin ng masama, kung iniisip yung masama, ang sabi ni Talimlim dito sa ilalim, oras na sobra ng iyong nilagawa at mapawin sa bibigyan. Dahil natin ay sobra na ang kanyang ginawas na bibigyan sa atin. Siya na nagkukuha ng baba. Kung maraming baba ay ngayon nakatulong tungkol puntanin at sumama. Lahat ng bagay, hihinggan tayo, dapat tayo ay isipin natin, magbago na habang may panahon pa. Lalapit tayo kung ano man ang bagay masama. Ang naisip natin, lumapit tayo sa Diyos. Dahil ang Diyos ang tunay natin, kaligtasan. Ang nanakon, talagang panahon na talaga may darating ang mga sakuna sa atin. Pati mga samahan, mga kaibigan, mga kapitbahay, pag-away-awayin niya yan. Gagawa si tanim ng paraan para kayo ay maging hindi magkakasundo lang. Dahil katawanan lang tayo ang gagamit sa atin. Mahina ang atin kaisipan ng mga walang tayo pasensya ang bawat isa. Puso, paksak kayo sa kanya. Dahil sabi si tanim, kung oras siya ay maging marami na nagawa at pupulin din kayo sa kanya. Sa ilalim. Walang katagumpayan. Kung si tanim ang yung pakikinggan, hindi nyo alisin ang pagbabago ninyo, kawawa kayo sa bansa uli. Pagsisisiyan nyo ang lahat. Dahil dito tayo sa mundo natin, magsamantalaan tayo. Walang kayamanan madadala sa langit. Binigyan lang tayo na ipintang kailaya. Tayo ang mag-desisyon sa sarili natin. Dahil sa sarili natin, ang habang nandito ang katawan ng Diyos sa atin, ay kaya tayo pwede natin gawin ang gusto natin gawin. Ang kaisipan natin ang siyang umilag sa lahat. Dahil ang isipin natin siyang magbibigay ng kapamakan, ng kabutihan, ng kaligtasan. Dahil ang lahat yan may pagbabago. Dahil ang Diyos hindi na niya kapitiis, sinabi niya na wala akong kasalanan. Kirmat man, hulog man, hindi galing sa akin gawa yan. Kung may namamatay, ibig sabihin, gawa ko yan. Dahil naparusahan ng Diyos na tama ng kirmat, gawa ni kanyan. Kaya sa Biblia din, si Taning, sabi niya, gawa ko yan. Ako ang gumawa. Ako ang gumawa ng lahat. Sinusubukan lang, ililingan tayo para sa Diyos. Dahil iniisip ng Diyos lagi sa atin, binigyan tayo ng karayaan, binigyan tayo ng katawan, tayo na mag-alala sa sarili natin. Tayo rin magsililigtas sa sarili natin. Tayo rin ang mag-isip kung ano man ang nangyayari ng bagay, bakit ninyo sisihin ang walang kasalanan. Kasi marami natin nagpapulong dahil walang kasalanan. Dahil nalilig tayo sa husga. Tama hindi? Tama. Ha? O. Dahil sa munting pa natin, ano sabi ng mga, tignan niyo muna siya, sabi niyo muna, bago kayo mamintas sa isang tao. Tignan niyo muna ang sarili niyo, bago niyo mamintas sa isang tao. Tignan niyo naman ang kalagayan niyo, saan kayo galing, bago niyo mamintas sa mga taong maliliwa. Dahil galing yung ganyan. Di nyo alam, ang lahat yan ay akin yan. Iba lang ang nagsusulsul sa inyo. Dahil ang nagsusulsul sa inyo, yun din magpapahamak sa inyo. Dahil ang sinuman ang bagay at maniniwala sa kanyang mga kaisipan hindi niya nakikita ay iba na. Dahil ginagamit kayo ng baba. Dahil nakakapahamak na rin kayo. Dahil ang bagay na nangyayari, dahil namimintang at wala nakikiya sa dalawang mata, yung pala, kwento lang yun. Yung ginto lang yung pala, galit sa tao yun, pati yung tao yung walang kasalanan, naging may kasalanan. Marami yan. Alam mo, sabi na naman, hindi niya alam ang siyang nangyayari bilang araw, sisingilin din sa kanyang lahat. Dahil lahat ng katawan ay mawawala din yan. Yung hindi,
sumunod sa akin at mamimintas at mamimintang kung hindi tama talaga sa lugar. Kailangan natin ay isipin muna bago tayo maghusga sa kapwa natin. Amen? Amen. Dahil ang sabi ng Diyos, tandaan ninyo, yung mga galit ninyo, yung mga ugali ninyo, ay hindi maganda, baguhin na. Isipin ninyo, dahil hindi yan makakatulong sa inyo, yan din mapapahamak sa inyo. Dahil ang sabi ng Diyos, alagaan niyo ang katawan, binigay ko sa inyo. Yan katawan yan pagsamantala. Bawat kumilos ka, ang katawan yan, siya ang humahawak sa lahat. Dahil ang katawan yan, siya ang tunay yung kaligayahan. Bakit sabi nyo, kaligayahan ng katawan ng binigay sa atin ng Diyos? Dahil lahat ng bagay tulad dito, pwede mo hawakan. Ang umiral dyan ang isip, kontak ka sa isip ng isang tao, ng espiritu. Lahat ng bagay ang kaisipan, dahil yung isip nagdadala talaga ang katawan niyan, binigay sa atin ng Diyos. Amen. Ito ang hininga natin, yung hininga ng katawan natin, hininga ng Diyos. Akala nila ang lahat man, kahit ang mayaman ka, dahil ano man ang nagawa mo, ikaw ang sabihin niya, ikaw ang pinaka-mayaman sa lahat. Mahirap ka, sabi niya nga niya, hindi mo alam, isa rin ang pupunta natin, isang kababong lang, dadalayin ng katawan natin at hindi. Ang kayamanan natin pera dito, hindi yan madadala sa langit. Dahil ang espiritu natin, ang gusto na maliligtas yan ng Diyos, gusto niya, bigyan pa tayo sa kanyang chance dahil ito ang sikang kami na gumawa kayo, ginawa ng may katawan, ito ang sikang kami natin para magbago tayo. Kung tayo ay hindi magbago, saan pupulutin ang espiritu natin mamaya? Hanggang saan ang kayabangan mo? Nandito ka sa lupa. Hanggang hawak pa yung katawan mo, hanggang malakas, nandiyan ka sa iyong katawan yan, tuloy mo rin kayabangan mo. Bilang araw, babawiin niya lahat. Ang unang-unang babawi yan, ang baba. Dahil ang baba, siya ang gagawa ng gagamitin ng katawan, ang isip mo, ang katawan niyan, siya maging kawawa mamaya. Dahil ang katawan niyan, dahil sunod-sunuran lang, dahil ang naisipan mo, dahil ang isip mo at sumunod ka sa mga ng kasamaan, dahil siya ang kumikilos lahat, ang katawan niyan, sunod-sunod lang ang pinayang sa iyo. Okay? Puso, ingatan natin, habang nandito tayo, habang nabubuhay tayo dito, humiling tayo sa Diyos. Huwag mangyayari kung ano man ang mga bagay dumarating kasamahan sa atin, Ama. Dahil ikaw rin ang tagaligtas namin, walang iba. Alam namin po, wala kang kasalanan dahil ay freedom kami, laya kami. Kami ang dapat maging alagaan itong katawan nito dahil katawan nito pagsamantala pinahirap niyo sa amin. Amen. Also, dahil yun ang gusto ng Diyos. Dahil tama na ang kayabangan, tama na bilang araw. Sabi ni Taning, kung ako ay sinusubukan ko lang sila lahat. Kung ako ay hindi sila, ay kumilit sila sa iyo, Ama, ay ligtas sila. Kung sila ay sumama sa akin, dahil ang karamihan ng aking utos, medyo maganda sa bandang huli, ay maninira na sila ng kapwa nila. Amen? Also, kailangan sabihin tayo, kung sila na ay marami na ginagawa, si Taning din ang kukuha sa inyo. Dahil siya rin, ang lahat ng masama, ay siya rin ang babawi sa lahat, ang baba. Dahil tayo, wala na gawin, kagadarapon. Ang gusto ng Ama, kung ako ay sisihin ninyo, wala na ang mamiligtas sa inyo. Yun ang nagamit sa inyo, yun din ang makukuha sa inyo. Kasi marami na nakuha dito sa ilalim. Yung gayong patayan yan, sangkalingan. 100% lahat at pumapatay sa bandang huli, nagsisisi na rin. Dahil bilang araw, baka siya na rin ang gawa niya at siya rin ang papatayin. Dahil sino na utos yun? Kumbaga, maganda hapon nun. Ang ganda hapon. Ang lahat ang utos sa baba.
Dahil ang punto sa baba, kung sinusunod natin, ay madali ang buhay natin. Dahil ang baba, kunting kaligayahan lang yan. Oo, masaya ang utos nila, kunting kaligayahan. Bilang at marami ka ng alam at babawin ka nila. Ang sabi ng taling, marami ka ng alam. Tama na. Dahil at paparusahan ako ng Diyos. Yan lahat yan nakasulat sa Biblia. Hanapin nyo. Umpisa nyo huli. Una hanggang huli. Dahil nakasulat yan. Yun ang mensahe sa akin. May nakasulat sa Biblia. Meron pa. Ano yan? Tungkol po ito sa aral po yung nagpapanggap na pula ang mga aral ko baga upang sa ganun. Linlangin ang mga taong paniniwala. And ito po yung nakasulat po sa 2 Corinthians verse 2, verse 9 to 11. Ito yung patungkol po kay sulat po na Apostol Pablo. Ang pamagat ay si Pablo at ang mga nagkukunwaring apostol. Ito po yung pamagat. Basahin po natin. 2 Corinthians verse 9 to 11. Nakalagay po rito, ipinagumanhin kung ako'y nagugaling hangal o nakatarama ako ng makadiyos na nakabukho tulad ng isang malinis na dalagang ipinagtitipan ko sa isang lalaki kay Kristo. Ngunit nag-ala ako, baka kayo ay tapat at dalisay sa pananalig kay Kristo. Tulad ni iba na nalinlang ng ahas, sapagkat malugod ninyong tinatanggap ang sinumang dumarating na nangaral ng ibang Jesus kaysa ipinapangaral ko. Tinatanggap ninyo ang espiritu at aral ng iba at itinuturo ko sa inyo. Palagay ko naman hindi ako huli sa magagaling na mga ngaral, magagaling na mga apostol na iyan. Maaring hindi ako mahusay magsalita, ngunit hindi naman kapos sa kalaman. Ipinapakilala ko ito sa inyo sa lahat ng pagkakataon. Ipinapangaral ko sa inyo ang mabuting balita, ngunit hindi ako humihingi ng kabayaran. Ako'y nagpakababa upang mataas kayo. Masasabi bang kasalanan ko ito? Ibang iglesia ang nagbibigay ng mga kailangan ko noon, ako'y naglilingkod sa inyo. Wari bang inaagawan ko sila ng katungkulan lamang kayo? Matulungan lamang kayo, at nang ako'y kapusin dyan, hindi ako nakabigat kanino man sa inyo, sapagkat dinadahilan ako ng tulong sa mga kapatid sa Macedonia. Mulat sa Paul, iniwasan kong makabigat sa inyo anumang kaparaanan iyon gagawin habang panahon sa ngalan ni Kristo na sumasa akin, at hindi ko ititigil ang pagmamapuring ito kahit saan dyan sa ika. Bakit ko ginagawa ito? Dahil ba na di ko kayo mahal? Alam ng Diyos na mahal ko kayo. Ngunit patuloy kong gagawin ang ginagawa ko ngayon upang wag magkaroon ng katuwiran. Ang mga namamalita ng paglilingkod nila ay tulad ng aming ginagawa. Hindi sila tunay na apostol, kundi nandaraya lamang at nakukunwaring mga apostol ni Kristo. Hindi ito dapat pagtakhan, sapagkat si Satanas man ay maaring magkukunwaring anghel ng kaliwanagan, kaya't hindi katakataka na nagkukunwaring lingkod ang katuwiran ang kanyang mga lingkod. Ang kanilang kahinatnan ay ayon lamang sa kanilang mga gawa. Ito po yung sinasabi po sa atin niya, na marami yung mga dumarating sa atin na sinasabi sila ay lingkod ng Diyos, unang Panginoong Hesukristo. Ngunit sa bandang huli, dadayain din tayo, sisirain nila ang ating paniniwala upang tayo'y maakay sa kanilang mga gawain. Sa ating paniniwala, tayo po'y kanilang
inihiwalay. Dahil sabi nga sa kasulatan na maging si Satanas man din ay nagpanggap na liwanag. Yun po yung nangyayari po sa atin. Ito yung sinasabi sa atin ni Ama. Na kung ano yung dapat yung paniniwala natin, yun po yung panghawakan natin. Hindi yung may dumating na ngaral sa atin, tama, nakikinig tayo, pero bandang huli sinisiraan din po tayo sa ating paniniwala. Kaya doon po tayo nahihiwalay sa ating paniniwala. Kaya dapat, kung ano po yung paniniwala po natin, doon lamang po tayo at pagtibayin po natin ito. Hindi masamang tumanggap ng mga ngaral kung ang ating paniniwala ay hindi po nila sisirain. Yung sinabi naman kanina na dumating sila tapos bandang huli sisirain din po tayo. Bandang huli pag nalaman nila yung paniniwala natin, sisirain din po nila yung paniniwala natin. Doon na tayo nahihiwalay sa Kanya. Kaya sa ganung bagay mga ngaral, kung tayo po'y sinisiraan na ang ating paniniwala at nakakasakit na ng mga salita, tulad po nila yung mga nagpapanggap. Yun po yung gawain niya. Sino po ang kanilang pinuno? Yun po yung sinabi na si Satanas, agnang lilin lang. Na nagpanggap siyang liwanag upang tayo'y kanyang mahakay. Kaya kung tayo po naman po ay nakinig sa kanila, wala na rin po tayong pagkakaiba. Kumbaga, yung kaligtasan na matatamo natin, mawawala na rin po dahil nakinig tayo sa kanilang aral at sumunod tayo sa kanilang mga sinasabi sa atin. Nakala natin tama, yun pala yung nakapagpapahamak na sa atin. So, yun na po yung sinabi rin po ni Ama na yung kamatayan, mga kulog, kidlat o hangin, mga sakunang dumarating sa atin, mga sakit, hindi po yun bigay ng Diyos, kundi yun po yung pagsubok rin po si Satanas rin po yung gawa po niya. Nandito po nasulat ni Job. Yan. Ang pagkakataon niya ay sino po ni Satanas si Job. Yan. May isang lalaki, Job, ang pangalan, at nakatira sa lupain ng Uz. Mabuti siyang tao, malinis ang kanyang pumuhay. May takot siya sa Diyos at hindi magawa ng masama. 7 ang kanyang lagi, 3 ang babae. Siyang alila at siya ang pinamayaman sa buong silangan. Ang tupa niya ay 7,000, 3,000 ang kamilyo, 1,000 ang baka, at 500 ang inahing asno. At ang anak niyang lalaki ay nalihaling na naghahanda ng kanilang sa kanilang bahay. Sa tuwin ay inanyayahan nila ang mga kapatid niyang babae tuwing matatapos ang alinmang handaan. Maagang nagbangon si Job kinabukasan upang ipaghandog ang kanyang mga anak sa pagbabakasakaling lihim na rinalapastangan ng mga ito ang Diyos. Dumating ang panahon na ang mga anghel ng Diyos ay humarap kay Yahweh at kasama si Satanas. Tinanong ito ni Yahweh, ano ang gagawin mo ngayon? Nagpaparoon parito sa lahat ng sulok ng daigdig. Sagot ni Satanas, napansin mo ba ang lingkod kong si Job? Tanong ni Yahweh. Wala siyang katulad sa daigdig, malinis ang kanyang pamumuhay. Siya'y mabuting tao na may takot sa akin at hindi gumagawa ng masama. Dugtong pa ni Yahweh. Sumagot si Satanas, si Job kaya ay matatakot sa iyo kung walang dahilan. Bakit nga hindi siya matatakot sa iyo? Gayong pinagpapala mo siya. Iniingatan mo pati ang kanyang sambahayan at ari-arian. Subukin mong huwag siyang pagpalain. Bagkus ay sisirain ang lahat ng kanyang tinatangkilik kung di kanya susumpain. Ngunit sinabi ni Yahweh kay Satanas, o sige, gawin mo ang gusto mo sa kanya. Mga ari-arian, huwag mo lamang saktan.
at si Satanas ay umalis sa harapan ni Yahweh. 13, nilipol ang mga anak ni Job at naubos ang kanyang kayamanan. Sa 13, isang araw ang mga anak ni Job ay nagkakainan at nagiinuman sa bahay ng pinakamatanda sa magkakapatid. Di kaginsa, humahangos na dumating kay Job ang isa niyang tauhan at sinabi nito, kasalukuyan po naming ipinag-araro ang mga baka na nangain naman ang mga asno. Nang may dumating na mga sabiyo, kinuha nila ang mga baka at asno. Pinatay pa po ang aking kasama. Ako lamang po ang nakatakas. Hindi pa ito natapos sa pagbabalita nang may dumating pang isa. Sinabi naman nito kay Job, ang mga tupa at mga pastol ay tinamaan po ng kidlat at namatay na lahat. Ako lamang po ang nakaligtas. Umuugong pa na halos ang salita nito'y may dumating na naman at sinabi, sinalakay po kami ng 3 pangkat ng mga Kaldiyo. Kinuha nila ang lahat ng kamilyo at pinatay ang mga pastol. Ako lamang po ang nakatakas. Hindi pa siya halos nakatapos na magsalita nang may dumating pang isa at ang sabi, habang ang mga anak ninyo ay nagkakainan at nagiinuman sa bahay ng pinakamatanda nilang kapatid, hinampas ng malakas na hangin ang bahay at bumagsak. At nabagsakan po silang lahat at namatay. Ako lamang po ang natirang buhay. Tumindig si Job, pinunit ang kanyang damit at nag-ahit sa ulo. Pagkatapos, nagpatira pa siya sa lupa. Nagpuri sa Diyos. Ang sabi niya, hubad akong lumabas sa tiyan ng aking ina. Hubad din akong babalik sa alabo. At si Yahweh ang nagbigay, siya rin ang kukuha. Purihin si Yahweh. Sa kabila ng mga pangyayaring ito, hindi nagkasala si Job. Hindi siya sinisi si Yahweh. Yun po yung nangyari po sa buhay po ni Job. Na yung sinabi po niya kanina na hindi ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng kaparusahan. Hindi ang Diyos ang pumupuksa. Hindi ang Diyos ang pumapatay sa ating mga mahal sa buhay. Hindi ang Diyos ang nangunguha pag nawala po yung ating mga ari-arian. Hindi po ang Diyos ang may gawa niyan. Kundi si Satanas, siya ang sumubok at tumukso sa ating lahat. At diyan tayo makikita kung tayo ba'y mananatiling matatag. Tayo ba'y tulad din ba ni Job na hindi niya sinisi ang Diyos at hindi siya gumawa ng masama. Kaya yung nangyayari po sa atin ngayon sa paligid po natin, maging sa ating buhay pang-araw-araw, hindi po yan gawa ng Diyos sa atin, kundi gawa po yan ng kasamaan. Siya po yung nanunukso sa atin at kung tayo ba'y mananatili ba sa Diyos o hindi na. Kaya yung sinabi naman, pag sinisi natin ang Diyos, sino pa yung magliligtas sa atin, kundi wala na. Kaya tayong sinabi sa atin naman na huwag nating sisihin ng Diyos. Dahil kung sinisi natin siya, wala nang lahat. Sino pala ang gagabay sa atin? Wala na. Lalong mawawalang sesayang buhay sa atin. Dahil kung sinisi natin ang Diyos, sino na ang kukuha sa atin ngayon? Tulad din ng sinabi niya, siyempre kukunin na rin po tayo ng kasamaan dahil yun yung kagaya rin natin dahil tulad din natin siya. Tumapan din tayo o nagkaklas din tayo sa Diyos. Kumbaga, nagusto natin tayo matanyag at ang Diyos ay hindi na. Kaya dapat kung sa buhay natin, kung maraming pagsubok na dumating, huwag po tayong magalinlangan, kumapit tayo sa Diyos, manalig tayo sa Kanya. Kahit anong mangyari, makakatibay tayo sa ating pananalig at pananampalataya. Dahil kung tayo po yung nanghina, sabi ni Sara sa atin, na ay mahina pala ito. Hindi pala sila nagtitiwala sa akin. Kaya kailangan kumbaga pag mating tayo niyan, kaya Lord lang tayo lagi. Magtiwala tayo ng lahat niyan, kaya natin yung pagtagumpayan dahil nariyan si Lord sa ating gumagabay.
Dahil kung tayo lamang, hindi po natin kaya kung sa ating sarili lamang. Kaya tayo sinabi naman, lagi tayong magdasal at gumawa tayo ng mabuti. Upang sa ganun, ang paggabay sa atin ng Diyos ay mananatili. Dahil kung tayo po ay gumagawa pa rin po ng kasamaan, ang kasamaan po hinulog na dito sa lupa. Kung tayo rin po ay gumagawa pa rin ng kasamaan, sa palagay ba natin tayo ba ay makakabalik pa rin sa langit? Ang sagot po ay hindi na dahil lahat po ng masama ibinaba na po dito sa lupa. Doon po sa langit ay mabuti. Dahil sabi nga ng Panginoon, magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. Kaya kailangan kumbaga sa buhay natin, gawin po natin ang lahat ng paraan upang tayo po'y mamuhay ng may kabanalan. Gawin po natin lahat ng paraan upang tayo po'y mamuhay ng puno tayo ng kabutihan sa ating buhay. Upang sa ganon, yun po yung madadala po natin sa langit. Yun lamang po at maraming salamat. Maraming salamat. Kapalaman. Diba? Tignan mo, pag-ibig ka lang ng Diyos. Sino ba nag-ibibigay ng mga gabay mo, mga anak mo? Kanino galing yan? Diyos. Galing sa Diyos. Dahil lahat naman tayo ay ibig. Ang gusto ng Diyos, ang lahat ng bagay ng bagay kasama natin sa lupa. Sa Kanya, pagmamahali sa pagmamahali tayo. Isa din tayo. Akala natin, kung binigyan tayo ng bagay, ng kabutihan ng Diyos ng lahat. Minsan, kung dumating yung panahon at lumago na kayo, ang pag-iisip ninyo ay nagbago na. Ang sabi ng Diyos, sayang ang ibibigay ko sa inyo. Hindi lang niya, mas marami pa ay pangarap ko sa inyo. Dahil ang lahat yan, ang binigay ng Diyos para tayo ay masaya. Minsan tayo, kumangat lang tayo ng konti, akala mo, hindi natin yung dating ugali natin at nagbago na tayo. Yung galing natin, parang ayaw natin balikan dahil mas mataas na akala nila ang kayamanan ang binigay yan ay hindi babawiin. Ang babawi dyan ngayon, si tanim. Ang Diyos ay nagbigay, si tanim magbabawi ka. Dahil sinusubukan kayo. Sabi niya, Lord, subukan ko ito. Ang lahat ng bagay, titignan ko sa kanila hanggang saan ang matatag, ang puso at isipan nila para sa inyo. Dahil ang si Tanim, gusto niya lagi ay subukan tayo. Hanggang saan ang mga pagmamahal natin sa Diyos. Dahil maraming suhul, maraming suksok. Dahil yan gawin tanim yan. Pagguguluhan ng isip, pag-away-away kayo para tayo ay malilimlag at lumayo tayo sa Diyos. Dahil ang Diyos, siya ang tunay ng lahat. Sabi ng Diyos, mapalad si tanim. Siya pa ang nagbiparusa sa inyo. Siya pa ay ang lahat, ang nagagawa niya ay sinusunod natin. Dahil ang walang ginagawa, yun ang binibigtanan. Dahil akala natin, pinarusahan na tayo ng Diyos, ay pinahirapan na tayo ng Diyos. Guli-guli lang natin yun. Kung tutusin, ang sabi ng Diyos, bakit ako magbigay ng katawan sa iyo kung pahirapan ko lang naman ang katawan niya? Hindi ako nagbigay ng sakit sa inyo. Kayo, hindi inyo ay inalagaan ang inyong sarili. Ngayon, may dumating sa inyo, aksidente, dahil hindi kayo tumatawag sa akin. Lahat ang sino man ang tumawag sa akin, ang mga binilip ko sa mga anghel. Bantayan nyo ang mga taong tumatawag sa akin. Ngayon ang anghel bababa ay sila ang magbabantay sa akin. Sa milyon-milyon tayo, milyon-milyon din ang anghel dito sa langit tunglaw lang sa akin. Nakatingin na sa akin. Sa pangalan ng si Jesus. Dahil si Jesus ang siya tunay tagaligtas
natin. Isipin ninyo, ang tributo ni Jesus, binabasag nila. Saan ang galing si Jesus? Saan pinanganak si Jesus? Di ba dito sa mundo natin? Ang mundo natin, dito sinilang si Jesus. Panahon ni Moses ay walang Jesus. Meron ba si Jesus? Wala. Panahon ni Moses. Walang tributo doon. Wala. Ang ilang dalawa na humawak lang sa kabatipan, pinagawa ng Diyos. Por eso, maraming mahawak sa pangalan ni Jesus. Ang tanong doon, na saan ang wangis ni Jesus? Magandang hapon po. Magandang hapon. Dahil ang sabi natin, ang lahat, saan ba dala natin sa pangalan ni Jesus? Nasaan ang wangis ni Jesus? Ano ba itsura ni Jesus? Dahil si Jesus ay sinilang dito sa mundo natin. Si Jesus dito hanggang lumaki sa mundo natin. Mabuti pang bata si Jesus, may larawan siya hanggang pag binata na siya ay wala na. Ngayon, sa edad na at siya ay lilitisin na, meron na naman siya tuloy ang kanyang larawan. Tama, hindi? Tama po. Bakit? Ano ba kasalanan si Jesus? Bakit babasagin nila ang imay ang wangis ni Jesus? Yan ala-ala. Dahil ang Jesus, si Jesus, ang Diyos natin, ang kinakilala natin ng Diyos at sinilang dito sa mundo natin. Yan, hindi ang gawa-gawa lang. Kahit kayo, may nilarawan din kayo. Kahit si Dr. Siras, may nilarawan din. Kahit sino sa atin, sinilang pwede maibitato, may pwede gawin ribulto. Dahil tayo ay isa, sinilang sa mundo. Tama, hindi? Tama po. Ang tanong, dala nila ang pangalan ni Jesus, ang imahe, larawan at babasagin. Sino makikilala nila Jesus ngayon? Ang tanong ko naman sa kanila, isa, ang sabi niya, liwanag. Yung liwanag, panahon ni Moses yun. Kinausap ni Moses sa tuktok, bundok ng Sinai. Doon ang liwanag. Yun ang tunay. Pagdating ng oras sa ibang pangalawang dekada na at si Jesus at nagkatawang tao ay gusto niya ay makikilala natin. Isipin naman natin lahat kung sino ay naniniwala ko Jesus, yung imahe ni Jesus, yung wangis ni Jesus, alagaan natin. Yan, alaala lang naman yan. Hindi naman yan ang arawan ng sinasamba natin. Lumunod kayo sa langit, mag-isip kayo sa puso ninyo, ay tanggap kayo ng Diyos. Tigilan na ang maging hindi totoo. Magpatotoo kayo. Dahil iisang pangalan ang tagaligtas natin ay si Jesus. Kailangan natin ay magkakaisa. Kailangan natin magbago na. Dahil isa ang pinaglilingkuran natin, isa ang paniniwala natin, isa ay siya ang ginawa dito sa mundo. Amen? Amen. Kailangan natin, kilala natin ang tunay tagaligtas natin. Kailangan isipin ninyo, kayo, siya, sinilang dito sa mundo. Amen? Amen. Yun lang naman ang sabi ng Ama. Ang tunay ni Jesus ay may anyo dito sa mundo natin. Kailangan natin itago ang kanyang wangis para alala. Kung hindi natin gusto siya, huwag natin pakita sa kapwa natin tao magbabasa. Ano ba? Ano bang makala nila babasagin nila sa harapan ng tao? Sila ba walang litrato? Saan ka? Sabi mo, yan basag. Saan ka sinilang? Dito sa mundo. Yung binasag mo, saan sinilang yan? Dito na siya mundo. May karapatan ka ba magbasag yan?
Hindi nyo alam. Ginagalang ninyo, maputi pa. Ang tao yun, ang tinatawag natin Diyos, at siya ang nagligtas. Maraming nagawa siya. Ang buhay, ang patay ay nabubuhay. Ang mga sakit pinagaling. Ang masamang espiritu natatanggal. Tayo, kung mayroon lang kaisipan at karunungan, alin mo lang ang karunungan binigay sa atin, akala natin sino na tayo. Alin mo lang, yung nalaman mo, yun lang nalaman mo. Hindi mo alam lahat ang kasaysayan ang bawat isa sa atin. Sino ang marunong alam ang kasaysayan ang bawat isang tao? Meron ba wala? Mahilig tayo tapusin. Mahilig tayo magusta lahat. Dahil hindi nyo alam, yun din ang tunay magpapahamak sa inyo. Huwag nyo sayangin, habang nandito tayo, mag-ipon tayo ng kayamanan, magbalik loob tayo, isipin natin, yung ayaw natin, siya rin ang sinilang dito sa lupa. Baguhin natin ang ugali natin, ang Diyos siya pa rin, isang pangalan, iisa ang tunay na tagaligtas natin. Depende sa kanila. Kung sino ang tagaligtas nila, ay sa kanila na yun. Basta sa akin, si Jesus ang tunay kong tagaligtas. Amen. Sino bang gusto? Si Jesus tagaligtas. Nasa kamay. Amen. Di ba? Si Jesus, siya ang tunay bumaba at binigay ng Diyos at tinakda dito para makilala natin. Huwag natin sayangin. Tuloy natin ang pagmamahal natin kung Jesus. Amen. Tandaan ninyo, hindi nagbibigay ang sakit ng Diyos. Hindi nagbibigay ng kahirapan ng Diyos. Siya ang mako lahat ay hirap. Hindi siya nagpahamak sa akin. Kahit minsan, gusto niya lang pagbaba niya ang mga tao matutuwid at laging kanyang marunong pag-respeto sa kapwa niya at siya ang madadala patungo sa paraiso. Amen? Amen. Oh. Dahil marami sa atin, ngayon sa usik, hindi nyo alam ang pag-usik natin, yung din ang babalik sa akin. Nakasulang sa Biblia, kung ano man ang iyong ginagawa, siya rin, mas mahigit pa, babalik sa iyo. Tama po. Ang tanong, sa pag-usik mo ba, nakita mo ba ang isang tao yan, nakasalamat talaga? Hindi. Marami nakakulong walang kasalanan. Diyos na rin ang bahala. Mag-usik mamaya. Harap tayo sa Diyos lahat. Makikita natin kung sino ang tunay na kapangyarihan sa lahat. Dahil ang Diyos ay siyang pag-ibig, siya rin ang mamakat sa ating lahat kung ano man ang ating ginagawa. Hinihintay lang ng Diyos kung ano man ang gawin natin. Dahil siya nagmamakat sa atin. Hindi tayo nakakatago sa Diyos dahil nakasisitv tayo lahat. Dito lahat, kahit na nakaupo dito, magsamantala lang. Lahat tayo magsamantala lang. At bilang araw, ay mawawala ka rin sa upuan yun. Walang nakapilite sa upuan. Pwede mo gawin ang gusto mo. Pagtapos ng term mo, tapos ka na rin. Magtago ka kung mayroong mga tao rin ang nakaupo. At huhusigin ka rin. Kung ano pag-usig mo, yun din ang mag-uusig sa iyo. Meron, at darating pag-usig ng lahat. Amen? Tama mo po, hindi? Tama po. Walang sino man nakapilite mag-usig. Mag-ingat na. Ayusin ang dapat ayusin. Dahil lahat yan, di natin alam. Bilang oras na usig natin, diyan ka rin, husigan ka rin. Hindi walang perminti sa mundo. Dahil tayo ang katawan natin pagsamantala ng lahat. Huwag mo pahirapin ang iyong espiritu. Gawin mo ang makabuti sa lahat at makabuti sa iyo. Amen? Amen. Yun ang pangarap at ang salita ng Diyos at binabati ko ngayon para sa atin. Amen. Tuloy sa Biblia, meron yan.
Mon, ilog yan. Dito si Arimon. Sige. Iwan ko na. Sige po. Hello. Yes. Ito po tayo, susunod ko po may tungkol sa mga kinalalagyan natin kung ba sinabi niyo po kanina. Nabasa po rito sa Pahayag, chapter 2, verse 5. Sabi rito, alalahanin mo ang dati mong kalagayan, pagsisihan mo at talikdan ang iyong masasamang gawa at gawin mong muli ang mga ginagawa mo noong una. Kapag hindi ka nagsisi, paparayan ako at alisin ko sa kinalalagyan ang iyong ilawan. Yan. Ito po yung sinasabi po sa atin naman na kung ano yung ginawa natin, kumbaga, kung tayo po'y nakalimot na sa ating dating kinalalagyan dahil tayo na po'y tumas na, ang Diyos rin po ang mag-aalis na sa ating kinalalagyan dahil tayo po'y nagmalabis na sa katungkulan o binigay sa atin ng Diyos. May sa ating gawa na nagmalabis na tayo, natanggap na natin ang lahat ng biyaya sa atin, nakalimutan na natin yung dating tayo. Kaya sabi rito sa Pahayag, kung hindi ka magsisi at talikdan ng iyong mga masasamang gawa, sabi ni Lord dito, paparayan ako at aalisin ko ang iyong ilawan. Kaya kailangan po sa ating buhay, kailangan magsisi na po tayo at huwag po natin kalimutan kung ano yung dati tayo. Paano tayo tinawag tayo ng Diyos kung tayo marunong makibagay sa ating kapwa, hindi natin muli. Yun yung gusto sa atin ni Lord na huwag natin kalimutan kung ano tayo. No, dahil kung kinalimutan po natin, doon po tayo mapapahamak dahil nakalimot na po tayo. Doon na po dumarating sa atin ang lahat na nakagawa na tayo ng pagkakasala, pagkakamali, magiging sa ating kapwa na gawa na tayo ng hindi maganda. Nalimot na tayo dahil natanggap na natin yung biyaya mula sa Diyos. Kaya sabi rin sa sulat, pupunta ko riyan at alisin po ang iyong ilawan. Kaya mahirap po yun kapag inalis na ng Diyos ang ating ilawan. Kapag inalis na sa atin ng Diyos yun, doon na yung kapahamakan na darating sa atin na sayang ang lahat ng ating pinagpaguran. Sayang lahat yung ginawa natin dito sa mundo dahil hindi natin iningatan ang ating sarili. Hindi natin iningatan yung ilaw na binigay sa atin ng Diyos. Yun yung buhay natin, yun yung ilaw natin. Na habang nabubuhay tayo rito, yan yung tanglaw sa atin na dapat nakikita sa atin na dapat yun yung pahalagan natin, yung buhay natin na habang nabubuhay tayo, gumawa tayo ng kabutihan. Na hindi lamang sa bagay na natatamo natin, kundi sa lahat ng pagkakataon, patuloy tayong gumawa ng kabutihan upang ang liwanag na binigay sa atin ng Diyos ay mananatili sa atin at hindi po niya alisin. Yun lamang po at marami pong salamat. Ngayon, maraming salamat. Tuloy natin ang pagdadasal natin. Humilig kayo sa mga ako. Naman ang gusto niyo hiligin sa inyo na yan. Pagdasal tayo para tayo ay maging tuloy-tuloy ang biyaya, tuloy-tuloy ang mga lakas natin at bigyan tayo ng kalusugan ng Diyos. Amen? Yan lang. Ang pangalan ng Jesus, at yan ang mga pag-pray na tayo para tayo ay maging sakana ang mga pag-asa ng Diyos sa amin. Amen. Yes, thank you for watching po sa inyong lahat. Sa lahat ng nariyan. Yan, shoutout kay Sister Clarita Diaz. Yan, kay Sister Sonali Cruz. Yan, kapatid na Jen Fernandez. A blessed Sunday sa inyong lahat yan. Kay Layla Sakdalan. Thanks for that at sa prayers po sa pupuso niya. Yan, morning brother, sabi niya. Yes, morning din Sister Suna. Yes, RC Apalis, yan, blessed Sunday po sa inyong lahat yan. Yes, papasok na po sa loob yan, para manalangin ang bawat isa, ang mga kanya-kanyang kahilingan. Yes, dito po sa loob. Yan. Kaya maraming salamat po yan sa inyong lahat and God bless po. Yan, sa inyong lahat at ingat po tayo palagi. Yan, naway tayo po natunan sa ating buhay. Yan. Yun lamang po, maraming salamat and God bless po sa inyong lahat.